Hi guys! Mami G ng Palawan, ang rakitira at ukayera ng Palawan. So may kasabihan nga tayo no, na huli man daw at magaling, syempre huli pa rin talaga guys. Hindi na natin pwedeng sabihin na mauna-una tayo dyan o pabida-bida tayo. Syempre late na talaga guys kasi itong pamimigay ng regalo ko ay late na talaga. Dapat kasi nung December pa namin ito ipinamigay bago magkatapusan ng December ay pinamimigay na namin ito. Ito ay New Year's gift ko nga sa mga suki ko sa ukay at iba pang mga customer. Pero super late na nating maipamigay no kasi February na ngayon. Wala naman siguro magrereklamo sa akin ng bibigyan ko nito na sasabihin sa akin, ay hindi ko natanggapin yan kasi hindi na New Year. At kung meron man magsabi sa akin yan, ay siyempre sasabihin ko sa kanya, di wag, bakit pala? Libre na nga ito, tapos juicy ka pa. Char! Siyempre hindi yan, hindi natin sasagutin ng ganun guys. Joke lang yon. So pagpasensyahan nyo muna ako guys ha, yung aking voice over kasi ang boses ko ngayon ay kakaiba dahil nga sinisipon ako tapos pagkatapos ng sipon, alam na yan guys, ubo na yan. Kaya makasira talaga ng boses yan. So sasabihin ko naman sa inyo yung reason no, kung bakit na late tayo sa pamimigay ng regalo. Pero kung updated kayo dito sa page ko at lagi nyo pinapanood yung vlog ko, syempre dapat alam nyo na yan kung bakit. Kasi nga guys, maraming mga pangyayari na ganap sa buhay ko noong December. Mga bagay na hindi ko kayang kontrolin kaya instead na makapamigay ako nito noong December ay hindi ko na nagawa. So 'di ba na hospital yung asawa ko at pagkatapos niya makalabas ng hospital, ako naman na nagkasakit. Kaya guys, ilang buwan din ako hindi nakapasok sa trabaho at sa negosyo ko at hindi ko rin talaga nabibisita. Hindi ko rin kasi mautos ito sa mga tauhan ko guys kasi ako talaga yung namimili ng mga ipamimigay namin sa mga customer. Anyway nga pala guys, hindi na nga pala ako namili ng mga ipamimigay ko kasi marami akong Japan surplus na mga gift set. So doon na lang ako namili ng mga ipamimigay ko at syempre nga guys, medyo kapos-kapos pa rin ako sa budget dahil nga sa laki ng binayaran namin sa hospital. Kaya naisip ko na instead na mamili pa ako sa iba, magastos ako ng pera, sabi ko ito na lang mga surplus ko yung pamimigay ko. Tapos may mga surplus ako na pambalot dito ng regalo guys, yun na rin ang pinambalot ko. O diba, wala akong gastos, walang lumabas na pera. Medyo nagkupas na nga itong mga pambalot ko guys, pero care na yan kasi importante dito yung thought natin, diba? It's not about the price, it's not about the wrapper, but it's about the thought na nagbigay ka. Parang ang talino ko sa part na yun ah. So, hindi na rin ako bumili ng mga cards, guys, kasi syempre, gastos pa yun. Dito ko na lang sinulat sa wrapper yung kanilang mga pangalan. Nilalagyan ko na kasi ng mga pangalan, guys, kasi nga baka mamaya magkalituhan kung kanino ko ibibigay yung mga ito. At syempre, hindi ko naman lahat ng customer na bumibili sa amin ay mabibigyan ko. Syempre, yun lang talagang paulit-ulit, yung maraming order, yun talaga mabibigyan. At saka yung mga suki namin na talaga hindi bumibitaw sa amin, na kahit anong mangyari, nandiyan pa rin sila sa amin. Ito yung way ng appreciation ko sa kanila, kahit malit lang na bagay. At least naalala ko sila, di ba? Anyway, siguro magtataka din kayo bakit nung January hindi ko na ginawa, no? So, ganito kasi ang nangyari nun, guys. Di ba, nung December, halos wala talaga akong pinasok sa bodega. Kaya yung mga trabaho ko nung December ay na-carry forward nung January. Tapos, hectic pa talaga yung schedule ko, guys, kasi syempre nga, di ba, hindi pa naman totally magaling yung asawa ko. So, kailangan niya pa rin ako sa bahay. Kaya ngayong February, medyo nakaluwag-luwag na yung aking time kasi nga, syempre, nakakalakad-lakad na yung asawa ko kahit papano at hindi ko na masyadong inaalala yan. Kaya, guys, medyo may time na talaga ako dito makapasok sa bodega. Kaya naman may pagkakataon na ako magbalot-balot nitong mga regalo ko na dapat na ipinamigay ko nga nung December pa. Kaya naman sa mabibigyan ko nito, abay pagpasensyahan nyo na kung bakit super late ang bigay ni Mami G ng regalo sa inyo. Kasi naman binagyo ang buhay ni Mami G nung December. Ganun pa man kahit gaano pa kadami ang bagyo na dumating sa buhay ko. Naku, hindi talaga tayo magpapatalo dyan guys. Hindi tayo pwedeng huminto dahil kapag huminto ka, ikaw mismo ang talo. Sabi nga nila, walang nananalo na humihinto. At ang humihinto ay hindi na nananalo. Diba? Parang pareho lang yun. Binaliktad lang. Sa English nga, quitters never win and winners never quit. So, iwan ko na lang kung di nyo pa maintindihan yan ha. English, Tagalog na yan. So, dapat talaga guys, kahit ano man mangyari sa buhay natin, patuloy tayong maging positibo. Katulad nga ngayon, sabi ko nung December, abay talagang sinira talaga ng mga pangyayari, yung mga plano ko noong December. Yung negative part ng pag-iisip ko, na sabi ko pa nga sa sarili ko na paano ko pa ipamimigay itong mga regalo, wala nang okasyon. Pero syempre, positive tayo. Sabi ko sa sarili ko ay, di bali na kahit na walang okasyon, ang importante ay naalala ko yung aking mga suki at na-appreciate ko yung kanilang pagiging loyal sa amin. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Diyos guys kasi ang dami kong mga customer na naging loyal din sa akin. Alam niyo yun na kahit na maraming okay supplier dito sa Palawan ay patuloy pa rin silang kumukuha at nagtitiwala sa amin. Kaya ako guys, kapag humihiling ako sa Ama, hindi ko sinasabi na Lord, bigyan mo ako ng maraming pera. Instead guys, ang hinihiling ko sa Kanya, Ama, bigyan mo po ako ng mababait at loyal na customer. At yung mga nakakaintindi sa aming mga ginagawa at sa aming business. Kasi nga kapag kami mga customer ka na nakakaintindi sa iyong negosyo, ay maiiwasan nyo ang hindi pagkakaunawaan. At kung marami ka ring loyal na customer guys, syempre, pang matagalan yan. Mas maigi na nga na maliit lang yung kita mo, basta tuloy-tuloy at marami ang customer mo. Kasi yung maliit na kita guys, kapag marami kang customer ay dadami at dadami din yan. At syempre yung mga customer guys na mga loyal sa atin, dapat inaalagaan natin sila
at bigyan natin sila ng magandang customer service. Kasi nga kahit gaano ka kasikat na seller, kahit marami ka pang customer, kung hindi maganda ang iyong customer service, sigurado iiwanan at iwanan ka rin ng mga yan. Pero wag rin masyadong attach sa customer guys kasi yung iba mapagsamantala din. Yung sa umpisa lang, grabe ka close sa'yo, tapos later on, mangungutang na. Walang problema sa pangungutang guys. Ang problema kasi yung hindi ka na nagbabayad pagkatapos mong mangutang. May mga dumaan na rin sa akin kasi na customer guys na sa umpisa pa lang grabe talaga, grabe mamili. Sobrang dami niyang binibili. Yung pala nagpapakitang gilas lang tapos kakaibiganin ka and then later on mangungutang na siya sa'yo. Kaya alam nyo, natutunan talaga ako sa experience ko sa buhay kapag ganyan na yung customer, medyo talagang umiiwas na ako kasi takot na talaga ako magpautang guys. Dahil nga sa sobrang dami talaga ng balasubas sa mga tao na hindi talaga marunong magbayad. Syempre guys, kawawa naman tayo kapag hindi tayo nabayaran, na mumuhunan tayo, tagpapakahirap tayo magnegosyo pagkatapos ay mapupunta lang sa kanila. Mauwi lang sa wala yung mga pinaghirapan natin. So siya nga pala guys, sa katapusan ay mamimili ako ng top 10 engager ko na bibigyan ko ng 500 yun guys, kaya maging aktibo sa page, mag-share, mag-like at mag-comment.